Maganda na yung panahon ulit dito po sa Korea. Nagumpisa ng maghanda sa pagtatanim yung mga Koreano. Malapit na yung spring. So, babalik na naman po sa normal yung weather dito. Pagsapit ng spring, magiging summer na ulit. Yung mga dahon na yan, ang mga punong yan, magkakaroon ng dahon. Baligtad pala. So, yan, kung makikita natin yung nest. Yan, yung parang tawag dito, pugad ng mga ibon. Makikita yan dahil walang dahon yung mga puno. Malapit na yung summer. Yan naman ang pinaka inaayawan ko dahil napakahinit ng trabaho namin, guys. Pag nag-summer, talo kami. Pag summer, winter, panalo kami dahil meron kaming instant na heater. Hirap tanggapin, di mo na ako kailangan. Sana na may... So yo, what's up mga kabulol? So it's me again, I'm back sa Stop TV channel po. So kumusta? Nung balita? So ilang araw din bago tayo nakagawa ng content, nakapag-upload, gawa ng nabisi tayo. At syempre, nag-iisip din tayo ng may content. So well anyway, random videos lang to guys. So meron lang akong gustong i-share, ibahagi sa inyo. So alam nyo naman guys, marami na yung nakakarating dito, nakakapunta sa Korea, sa mga aspirant, yung mga batch sa nakaraang exam, marami sa kanila nandito na, nakapunta na at nakakapag-start na. So napaka-blessed naman ng mga kababayan natin dahil talagang nagbunga yung paghihirap nila. Alam ko lahat deserve. Subalit may mga natuwa, may mga nalungkot yung mga hindi pumasa, hindi napasama o hindi nakausad, hindi pumasa. May pumasok sa registration pero hindi nakapasa sa exam. So may mga nakapasa sa exam, nakapasa sa registration at the same time pero hindi sila pinalad sa medical. Nagkaroon sila ng personal problem nila sa kanilang kalusugan, sa kanilang personal health matters na nakikita during medical. Kaya maraming pagdadaanan. Kaya naman congratulations sa lahat ng mga kababayan natin na nakakarating dito. Dahil kahit pa paano, syempre yung mga plano nila na hindi lang puro drawing at nagkakaroon ng mga katotohanan na ngayon dahil mauumpisaan na nila. But then, syempre, may mga bagay na din tayo na kailangan na ibahagi at linawin din sa kanila. Na alam naman natin, despite sa mga patuloy na deployment ni DMW sa mga EPS aspirant na yun nga, talagang nakapag-comply sa lahat ng mga requirements na kinakailangan hanggang makarating sila rito. Tapos mapupunta sa training center. Ngayon, pag nandito na sa Korea, nagiging vlogger na rin sila. Alam nyo yun? Yung mga batch na mga, halimbawa, may lilipad na mga nasa 80 na katao o 120 na katao na papunta rito. So, makakaasa tayo yung ilan doon magiging vlogger na rin dito sa South Korea. So, shoutout pala sa mga kagaya kong content creator po dito, vlogger dito sa South Korea. At saka sa mga aspirant vlogger na rin. Alam ko, nakikita nyo, napapanood nyo, dating nasa Pilipinas lang sila, nagumpisa sila sa TikTok, nagumpisa sa Facebook page, gumagawa ng mga nagbabahagi ng mga samot-saring kwento patungkol sa EPS. Pagdating nila rito, nagiging vlogger sila. So ito lang payo ko lang po sa mga vlogger na katulad ko rito, tsaka sa mga incoming vlogger na mga aspirant dito. Sana man lang maging makatotohanan din yung mga ibang binabahagi natin. Ano ho? Alam naman natin, maraming mga nanonood sa inyo, maraming mga nakakakita ng mga videos na ibinabahagi po ninyo. Sana kumpletuhin natin. Kumbaga sa pagluluto, kailangan kumpleto po yung timpla. Kumbaga bawal mawala o mamiss yung isang sangkap ng isang putahe na niluluto natin. Parang ganyan po yung pagbablog natin dito. Kasi marami dito, wala nang ibang ginawa. Bago kumpisan to kasi marami akong nababasa sa mga Facebook page, FB group, sa TikTok na mga komento na laging maraming kino-comment na puro na lang daw mga magaganda ang pinapakita ng mga ibang vlogger dito. Hindi ko po nilalahat at the same time hindi ko rin po sinasabing pangit po yung kanilang ibinabahagi. Yung akin lamang po syempre, hindi ko po sinasabing tama ako, mali sila. Sila po ang laging tama at lagi po akong mali. Ano ho? Ang akin lang po syempre, hindi ko naman po sinasabing pakinggan nyo ako o
pakinggan nyo yung sinasabi ko. So, ang akin lang, makinig kayo na nanonood ng mga viewers. Ano ho? Kasi, hindi natin maipagkakaila sa paglobo ng mga bagong mga vlogger dito, patungkol dito sa EPS. Nung kasing kami, mga kokonti lang eh. Ngayon, yung mga bagong dating na mga aspirant dito, gusto na rin i-testimony yung mga bagay, yung journey na pinagdaanan nila, which is goods naman yon. Pero sana, ipakita rin nila yung other side, yung totoo. Yung before and after, lagi ko po sinasabi. Although may videos na ako na ginawa nito, pero gusto ko pong ibahagi ulit para po sa mga aspirant talaga na marami kasi ang naloloko eh. Parang ang nangyayari, minsan may nakikita ako, makapasa ka lang sa exam, pagdating mo rito, magbabago kagad ang buhay mo. 'Di ba? Makapasa ka lang sa exam, magiging asensado ka na, magiging success, matagumpay ka na, yayaman ka na, magbabago na yung buhay mo, magiging life-changing na kagad. Totoo naman yun dahil sa laki ng sahod. Pero ang tanong, tunay nga ba yung makapasa ka lang ng exam, makarating ka ng South Korea, life-changing na ba kagad? Magtatagumpay ka na ba kagad? Aasenso ka na ba kagad? Hindi ba? So sana sa mga vlogger dito o future vlogger na magiging vlogger dito, lagi nyong isama yung mga bagay na bago nyo nakakuha o nakamit yung isang bagay, kailangan makita muna nila kung ano yung nasa likod ng malaking sahod na yon. Kung ano yung nasa likod ng mga pinapakita nyo na nabibili ninyo mga bagay-bagay na ibinabahagi sa public, ganyan kasi bilang isang content creator, nakikita yan. Hindi naka-private yung buhay natin, kumbaga naka-public. Kumbaga parang libro yan, parang aklat na lahat nababasa kung ano man yung bagay na meron tayo o nung klaseng buhay na meron tayo rito. Kaya naman maraming mga naiengganyo kahit ultimo magpipishball, kahit ultimo magtitinda ng balot yung mga magulang, gusto nilang i-apply yung anak nila dahil inaakala nila na ganun kadali. Dahil kayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit akala ng iba, pagdating nila rito, namumulot lang ng pera. Huwag na tayong maging epokrito, magpakatotoo na tayo. Etong video to, bato-bato sa langit po, tamaan, huwag magagalit. Sa mga vlogger na ganun, dahan-dahan naman sa pag-angat ng bangko natin. Ano ho? Maraming mga vlogger dito, nagyabang kung kailan maganda ang naabutan nilang sitwasyon. Kailangan magyabang kayo kung ano yung naabutan yung sitwasyon, yun yung trabaho nyo hanggat natapos nyo yung kontrata po ninyo. Yun ang tunay na masasabi ko talaga na may paninindigan sa kanyang trabaho. Kasi kung ang hinahanap mo yung trabahong para sa'yo, pero yung trabaho na naabutan mo, inayawan mo, naganap ka ng iba, tapos iyayabang mo ngayon sa social media na ganun kaganda ang trabaho mo, parang may mali naman yata. 'Di ba? So again, hindi ako again sa mga ganun na kasi nasa mundo tayo ng malayang pagpapahayag na malayang sabihin ano yung gusto nating sabihin. Pero ang sa akin lang kasi, 'di ba, bilang isang EPS factory worker, hindi biro ang makarating dito. Kailangan ipakita mo rin kung ano yung naging pinagdaanan mo nung panahon na down ka sa buhay. Huwag yung panahon na kung meron ka na. Kasi kayong mga viewers, alam ko pilit kayong nagbubulag-bulagan kasi hindi ko nilalata. Ang lagi nyong gustong nakikita yung maganda. Ang lagi nyong gustong makita yung resulta, 'di ba? Pero ayaw nyong tignan yung mga proseso. Ayaw nyong tignan yung mga bagay na pinaghirapan, 'di ba? Kasi nga mahirap 'yun, 'di ba? Pero ito lang ang sasabihin ko, alam nyo, hindi kayo makakarating doon kung walang proseso kayong ginawa. Kung walang kahirapan o paghihirap, problema, samot-saring struggle na pinagdaanan, hindi ka makakarating doon. Hindi rin ako naniniwala yung mga ibang vlogger dito kaya sila sumahod na ganun kalaki at nabili nila yung ganun kamahal at nakapag-invest sila na napakadami nilang mga ari-arian na nabili sa Pilipinas kung wala hirap na pinagdaanan sa likod nun. So yun ang dapat ninyong malaman kung ano yung mga bagay na yon. So sana wag puro pakita nyo, mamamasyal kayo doon, pupunta kayo sa isang lugar, kakain kayo sa isang masarap na restaurant, parang naging buhay nyo rito, parang naging tour lang kayo dito, tourist lang kayo dito, di ba? So wag naman ganun. Ang iba, napuntahan, ang gaan ng trabaho, di ba? Ang ganda ng accommodation, maaluwan yung trabaho, hindi mabigat, maraming overtime, puno ng overtime. Alam nyo, yung bagay na yan, okay lang na ipakita natin. Pero sabihin nyo yung other side niyan. Yung before, tsaka yung after. Gets nyo ba yung ibig ko sabihin? Aminin natin ngayon, guys, ang pumapatay, alam nyo, sa kasiyahan ng mga bagong dating dito, yung insecurities, di ba? Kasi yung inggit, di ba? Hindi natin mapapagkaila yun eh. May bagong dating dito,
Tapos yung nakilala niya sa training center, ano sila, palitan ng FB. Kinumusta yung kalagayan ng isa, ang sama, mahirap, at saka tingin niya hindi niya kaya, mabigat, bakalan, samantalang yung isa maaluan lang, operator lang ng machine. Kumbaga maiinggit siya, doon papasok yung conflict, di ba? Yung insecurities niya sa sarili niya, yung value niya. Minsan kasi ang insecurities natin kasi sa tingin natin at naiinggit tayo sa iba, mismo sarili natin kasi hindi natin nakikita yung value natin. Alam niyo ba 'yon? Yung halaga natin. Kung napunta ka sa isang company, tapos makita mo yung mga kaibigan mo, natural, magpapa-release ka, maghanap ka ng magandang trabaho, di ba? Kasi first of all, ang pinunta mo rito trabaho. Kung mahina yung company mo, maghahanap ka ng malaking sweldo. Kung mabigat ang trabaho mo, sabi mo hindi mo kaya, kahit hindi mo naman tinry, kahit hindi mo pa sinubukan, kahit isang taon lang, lilipat ka na, sasabihin mo pangit, di ba? Tapos yung mga kabataan dito na sa murang edad gusto nang pumunta rito, akala nila ganun kadali lang ang trabaho rito. Pagdating sa totoong buhay, wala silang may pakita, wala silang ipanlalaban sa homesick, ipanlalaban sa realidad ng buhay mula paggising nila hanggang pagtulog nila. Wala silang ibang maasahan kundi sarili nila. Pagod na sila sa trabaho, nag-out na sila, kailangan nilang maglaba, kailangan nilang mamalengke upang may luluto. Pag namalengke ka, kailangan nilang magluto, maglinis, lahat sa kanila. Kumbaga, talagang totally independent yung pamumuhay na meron dito. Na ora mismo walang kamag-anak, walang Spider-Man, walang Superman, walang superhero na tutulong sa kanila upang gawin yung mga bagay na dati may gumagawa sa kanila. Yung adjustment ang pinakamahirap dito. Kaya, kayong mga kabataan na bagong dating dito, tandaan nyo, hindi kayo maseselect at hindi nyo kayang malagpasan yung mga hirap na pinagdaanan nyo dyan kung hindi para sa inyo yung factory na abutan nyo. Isipin mo na lang, ako, alam mo, sa hirap ng buhay sa Pilipinas, pinagko-compare ko pag dumadating ako sa puntong hirap na ako sa trabaho, magugulang yung mga Koreano sa trabaho, mapa sa pera, mapa sa sweldo, hindi ko lang binabahagi, ang daming mga deduction na hindi ko maipaliwanag, kung saan nanggagaling yung mga kwenta nila, bakit nila nakukuha yung ganung amount. Minsan nga, lately nga, itong tax ko nga, nasa almost 1.1 million yon. Nakiusap ako na 3 beses niya kaltasin yung sekretary namin. Totoong buhay ito, hindi ako nagsisinungaling. Ganun kalaki yung kaltas ko na almost nasa 40,000 plus sa peso. Di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, buti pa kung alam kong nagsugal ako, natalo ako, madaling tanggapin kasi alam ko natalo ako eh. Pero yung nagtatrabaho ka, may bibigay silang papel sa'yo, eto yung kaltas mo, na sa loob ng 13 years ko rito, never kong naranasan ng ganun kalaki ang magiging tax ko. Subalit yung sahod ko naman, hindi rin naman ganun sustainable o hindi siya ganun consistent na ganun lagi na nasa 3 million plus ako. Minsan, pag walang overtime, mahina rin naman ang sahod ko kahit medyo nakakangat ako ng basic sa mga kasama ko. So, alam nyo yun, pero nagtagal ako sa company. Yung init, yung pagod, yung mura, tinitiis ko, minsan napapahiyak na lang ako, minsan pag magde-day off ako ng Sabado, minsan pinapapasok pa ako. So, ang iniisip ko, sayang din naman, maaga din naman kami papasok. So, ang tingin ko sa linggo, parang minuto lang. Parang 1 minuto lang. Napakabilis, saglit, Lunes na naman. At ang tipo ng company namin, yung tipo ng trabaho namin, araw-araw Lunes. Diba? Sa isang linggo, ang pinakamabigat yung Lunes. So, kami, araw-araw Lunes hanggang Biyernes, minsan hanggang Sabado. Nagbubuhos kami, ganun namin i-approach o tignan yung trabaho namin, guys. Pero ako, nagtagal ako rito. Dahil bakit? Kasi ako, may pangarap ako. Dahil alam ko sa sarili ko, balang araw, pag walang-wala na ako, ni isang tao sa lahat ng mga naitulungan natin, hindi mo yan malalapitan pagdating ng araw. Napakahirap ng dati kinaawaan mo sila. Tapos nung ikaw kahit awa, kahit na hindi ka naman umihingi ng awa, yung appreciation mo lang ang hinihingi mo, minsan hindi mo pa yun makuha galing sa kanila. Kung ikaw o ako, kaya kong tiisin. Pero kung may mga anak ka na, di ba, masakit yun bilang isang magulang, di ba? Kung tayo kaya natin pero hindi natin kayang ipakita yun o makita pagdating na sa mga anak natin. Kaya naman, isipin nyo lagi kung nandito kayo, yung value po ninyo, huwag nyo tanggalin ng halaga yung sarili nyo. Hindi nyo pa sinusubukan yung trabaho na abutan nyo tapos magpapalipat kayo, magpaparelease kayo.
Kasi diyan pumapasok yung mga vlogger na wala nang ibang ipinakita kung hindi puro magaganda. Kasi sila talaga ang punot dulo ng pagiging insecurities ng mga dayuhan, ng mga baguhan na OFW, lalong-lalo na wala pang experience talaga. Minsan nga, o karamihan nga, yung nakakapunta rito kahit sa Pilipinas, wala silang experience sa ganitong trabaho. Wala. Kakagraduate lang ng college, nag-apply dito. Biruin mo, 20, 21 years old, anong alam nun na trabahong mabigat? Tapos pupunta ng South Korea, tapos tatanungin mo, akala kasi nila maganda ang Korea dahil sa mga napapanood daw nila. Minsan na ako nabash dahil nireveal ko yung muka na ginamit ko, thumbnail lang naman eh. Pero binasya ko kasi ganito daw, hindi ako nag-umingi ng permiso. Kaya ayoko nang ulitin yun dahil wala, nire-respeto ko yung opinion ng iba, opinion nila yun eh. Pero gusto ko sana ipakita sa inyo para mas maniwala kayo na may mga bagong dating dito na wala pang experience, tapos sinasabi nila yung expectation nila iba doon sa mga napapanood daw nila. So sana kayong mga manonood din naman, maging responsible din kayo. So ang sinasabi ko dito guys, huwag niyong tanggalin ng value yung sarili niyo. May napanood akong videos, di ba? Halimbawa, 20 pesos ito, tapos papel. Yung 20 pesos, kahit lukot-lukutin mo yan, kahit itopi mo yan, kahit ibato mo yan, kahit apak-apakan mo yan, kunin mo, 20 pa rin. Ganun pa rin yung value niya, hindi siya nagbago. Di ba? Kahit na i-judge man tayo ng iba, ng mga kasama nyo rito, na abutan yung trabaho, ay, ang pangit ng trabaho mo, pre. Delikado yan. Mahirap yan. Naku, lalo na pag summer, lalo na winter, kung nasa loob ka o nasa labas ka, o di kaya wala kang experience sa trabaho, napunta ka sa weldingan. Naku pre, delikado yun. Alam nyo guys, kaya sa lahat ng factory na napakaraming factory dito sa South Korea, yung factory na yan yung napuntahan mo, ibig sabihin, may dahilan ng nasa taas, ba't kanya dyan dinala? Lahat ng proseso na nalagpasan mo, hindi yun tsamba lang. Hindi yun nangyari. Lahat ng yun, nilagpasan mo hanggang makarating ka sa South Korea kasi ikaw yung pinili niya. Kasi blessed ka. Yun ang tamang sagot doon. Yun ang tamang pag-approach doon. Sa dami ng mga gustong makapunta rito, minsan nga, di ba, ilang beses silang nagtatry. Pag bumabagsak ang sakit, umiiyak sila. Nakikita nyo yan sa TikTok, sa mga FB page, sa mga YouTube. Nakikita nyo yung mga aspirant na mga EPS, mapababae man, mapalalaki, tapos kayo dadating dito. Konting sakit lang ng katawan, konting sigaw lang, konting hirap, magre-reklamo kayo. Akala mo kayo na ang pinakamahirap na meron problema o merong ganong sitwasyon dito sa South Korea. Alam niyo yun? Huwag niyong tanggalin ng value yung sarili niyo. Kaya kayo dinala dyan dahil nagnininiwala at nagtitiwala yung nasa taas na kaya nyo. At makikita nila yung value, yung mismong value mo na meron ka doon sa company na yun. Doon ka mag-grow as a, alam mo yun, doon mo makikita at malalaman yung totoong ikaw, yung karakter mo, kung sino ka. Huwag kayong umayaw sa isang sitwasyon na alam yung tagilid kayo. Minsan sa sitwasyon na alam yung mahirap, doon din pala magiging maganda ang magiging buhay po ninyo. Sa una lang talaga ang lahat ng pagsubok, lahat ng paghihirap, lagi yan nasa una. Wala yan sa gitna, wala yan sa dulo. Lagi yan nasa unahan. Kaya kapag na-overcome mo yun, nalampasan mo yun, maniwala ka sa akin. Mas masarap ang tagumpay ng tao kung ang daming pinagdaanan niyang pagsubok sa buhay. Doon yun talagang pinaka sinasabi ko sa yung fruit of labor. Alam niyo yun? Yung bunga ng sakripisyo mo, yung bunga ng kasipagan mo, yan ang totoong tagumpay. Kaya ikaw, kahit anong sabihin ng ibang tao sa'yo, wala ka mang experience, baguhan ka man, kayo na nanonood dito sa bansang South Korea, nangarap ka lang, pag dumating yung punto talaga sa buhay mo na nahihirapan ka na to the point na gusto mo nang mag-back out, gusto mo nang umuwi kasi may mga company dito na hindi nagpaparelease talaga. Like parang yung company namin, mas gusto nilang makitang umuwi ka na lang ng Pilipinas kaysa sa magpa-release ka. May company dito na ganon. Ngayon, pag dumating ka sa puntong yon, isipin mo lang kung bakit ka nagsimula. Isipin mo lang kung bakit mo noon ginustong mag-aral ng Korean, gusto mong mag-apply at makapagtrabaho dito sa Korea. Isipin mo yung day one na naisipan mong mag-apply dito. Para kanino? At anong dahilan kung bakit mo ginagawa yan? At una sa lahat, isipin mo, ginagawa mo yan, pangalawa pala, para sa pangarap mo. Kagaya ko, may pangarap ako. Kahit napakadami mang problema na nasa harapan natin dito, hindi rin natin makipagkakaila.
na yung buhay na yung buhay na meron tayo sa Pinas at yung pera na kinikita natin dito, hindi yan kailanman natin kikitain sa Pilipinas. Alam niyo yon? Kaya magtiwala kayo sa kakayahan nyo, sa sarili nyo. Huwag nyong tanggalan ng value yung sarili nyo na lagi nyong pinapangunaan, nagiging paladesisyon kayo, sinasabi niya na hindi nyo kaya kahit hindi naman ninyo sinusubukan. Alam nyo yun? So, pinapalakas ko po yung loob ko. Again, uulitin ko, I'm not a professional. Disclaimer lang. Bato-bato sa langit, tamaan huwag magagalit. Ito ay ang tunay na buhay na realidad na pararanasan nyo. Sa lawak ng South Korea, kahit saan ka tumingin dito, puro factory. Minsan mapapaisip ka, di ba? Lagi ko nga sinasabi, di ba? Hindi mo mabilang yung mga factory rito. Kahit saan ka magpunta, puro factory. Pero bakit ako napunta sa ganitong factory? Di ba? Minsan dadating din kayo sa puntong ganun, tatanungin yung sarili nyo. Di ba? Problema sa trabaho, problema sa mga kasama, di ba? Hindi maaalis yan sa buhay natin. Pero kapag na-overcome mo yan, alam mo kung paano i-handle. Yung sinasabi nila, matututunan mo dito yung don't let your emotion overpower your intelligence. Yung dito mo matutunan na minsan sa buhay, hindi puro galit lang ang umiiral sa atin. Yung emotion natin kasi, emotion kasi yan eh. Kapag sumama ang loob natin eh. Dito ka matututo kung paano i-handle, paano ka mag-control. May tamang timing para mag-react sa mga bagay-bagay na nakikita natin dito sa paligid natin. In short, dito ka mag-grow. Alam niyo yun? Yung sa ngayon, mapupunta ka man sa pangit na sitwasyon, makakaramdam ka ng insecurities. Pero tandaan mo lang lagi ang sasabihin ko sa'yo. Walang permanente sa mundo. Marahil ngayon, sa sitwasyon ngayon, sa buwan na to, pangit ang trabaho mo dahil siguro busy ka. Pero maniwala ka, pagka nakaisang taon ka o ilang months ka, makakaramdam ka rin ng konting magaan na trabaho ka ginawahan. Hindi naman araw-araw pagod, hindi naman monthly pagod, hindi naman yearly, puro ganyan yung production yung gawa ninyo. Makakaranas ka rin ng parang basic lang na trabaho, minsan walang overtime. Kaya naman, pag may overtime, i-grab mo yung overtime mo. Pag walang overtime, enjoyin mo, magpahinga ka. So, ganun lang po yung labanan dito sa South Korea. Wala naman kasi dito na pagalingan na magaling ako, hindi ka magaling, matalino ako, bobo ka, mahirap yung trabaho mo, maganda yung trabaho ko, malaki yung sahod mo, maliit ang sahod. Hindi naman walang ganun. Lahat naman tayo pare-pareho dito eh. Nakadepende na lang sa'yo kung paano mo diskarte yung bagay na kinikita mo. Di ba? Yung iba, ang lalaki ng sahod, pero nagkukulang pa rin sa dami ng binabayaran nila. Minsan hindi na may paliwanag, ma-explain kung bakit ang dami niyang overtime, kulang na lang matulog sa company, pero pag dumating yung sahuran, minsan short pa, walang natitira. Di ba? So, wala yan sa ganun. Nasa diskarte mo lang kung paano mo diskartein at i-handle yung kinikita mo rito. Tandaan natin, ang tagumpay ng isang tao, hindi yan masusukat o hindi yan makikita sa dami ng pera mo, di ba? O sa dami ng ari-arian mo. Pakatandaan mo, mas masarap matulog ang taong may peace of mind. Yan ang pinaka best na masasabi kong successful sa tagumpay ng isang tao. Yung alam mong kahit papaano nakakaraos yung pamilya mo, walang may sakit, di ba? Yung dating buhay nyo, kahit papaano merong progreso, may pagbabago. Huwag kang tumingin kung anong wala sa'yo, tignan mo kung anong nasa harap mo. And then matuto tayong makampante sa ganung bagay para maiwasan natin yung insecurity sa sarili natin at lagi na lang naiinggit kung anong meron iba na wala tayo. Minsan sa insecure natin, yan talagang tunay na pumapatay sa kasiyahan natin o ninyo ng mga baguhan dito. Yung feeling nyo, hindi kayo nag-e-enjoy. Yung feeling nyo, wala na kayong nararamdamang excitement sa pagpasok sa trabaho kasi ayaw nyo yung ginagawa nyo. Pag ayaw nyo yung ginagawa nyo, siyempre mahirap gumalaw yung katawan at sasama na yan mapupunta na yan sa utak mo hanggang sa tamaring ka na at gusto mo nang lumipat. So, nawawala na yung halaga, yung value, yung tingin mo, yung taas ng tingin mo sa sarili mo. Nakuha mo ngang umusad at makarating dyan tapos sa ganung bagay lang, yung nasa harap mo, aayawin mo na. Gawin mo muna, subukan mo muna. At nang nasubukan mo na, tapos marirealize mo, ay, kaya ko pala, di ba? So, sana, guys, may natutunan na naman kayo sa ilang minuto ng babahagi ko na naman yung mga bagay na nakikita ko dito, nararanasan ko. Again, hindi tayo nakikipag-away dito. Ang kagustuhan ko lang imulat kayo sa realidad ng nakikita ng mga tao. Realidad na pwede niyo maabutan. Kasi pagkagaling nyo ng exam, ano man yung estado ninyo sa buhay, nakapasa kayo, nakarating kayo rito, either na degree holder ka man, graduate ka man ng college, hindi mo yan kayang iyabang pag nandito ka na sa South Korea kasi pare-pareho lang kayo ng sahod.
'di ba? At saka sa during work time o kaya during nagtatrabaho na kayo, ang trabaho rito hindi pagalingan. Halimbawa, nagtatrabaho na kayo, may dagdag ko lang. Tapos bago ka. Tapos gusto mong alamin lahat ng trabaho. Tapos yung iba, pag hindi sila nag-overtime, sa'yo ipapagawa kasi alam mo yung trabaho. Talo ka. Alam mo bakit? Kasi pare-pareho lang naman kayo ng basic eh. Pare-pareho lang naman kayo ng sahod. Tapos ang dami mong alam. Ang dami mong kayang gawin. Kaya tapos magrereklamo ka. Pagod na pagod ka. Ayaw mo nang mag-overtime pero ikaw pa rin yung pinalagay sa posisyon na yun. Oo, may overtime ka pero yung rate mo, kagaya rin nila. Gets mo kung ano ibig sabihin? Pag nandito ka hanggang 10 years yung kontrata rito, huwag kang ma-pressure. Huwag mong i-force yung sarili mo na makamit kagad kung ano yung meron ka. Dahan-dahan, chong. Dahan-dahan lang, tol. Hindi ang buhay hindi paunaan makamit. Hindi yan payabangan kung anong meron ka. Lagi mong tatandaan ng dapat mong iyabang yung bagay na pinagdaanan mo na hindi pinagdaanan ng iba. At masasabi mo sa sarili mo, kung ibang tao lang ang gumawa ng pinagdaanan mo, baka matagal na silang umayaw at umuwi ng Pilipinas. Yun ang dapat iyabang, hindi yung mga bagay na magyayabang ka lang kung kailan maganda yung sitwasyon na naabutan mo, 'di ba? Wag ganoon. Kaya akala ng iba ganito kadaling kumita at namumulot lang ng pera yung mga OFW nandito sa abroad. Wag mong ikukumpara yung sarili mo para mawalan ng value yung sarili mo. Minsan sa kakakumpara mo, kagaya na sabi ko, yung insecurities mo, nalilimutan mo na pala yung sarili mo na may kakayahan ka at may value ka. Kung napunta ka man sa company, ipakita mo yung halaga mo dun sa company mo. Yan ang magiging bunga na dapat sa pinagdaanan kong laban sa buhay, talagang maiyayabang ko yun dahil hindi kayang gawin ng mga iba. Kaya kung iba lang ang gumawa o ibang tao ang gumawa sa buhay na pinagdaanan ko rito, baka umayaw na at umuwi na ng Pilipinas. Hindi rin biro ang pinagdaanan ko rito. Grabe. Mas matimbang yung pangarap ko, plano ko para sa sarili ko. Walang permanente sa mundo, kagaya na sabi ko, lalo-lalo na sa abroad. Kaya naman pag dumating na yon, siguraduhin mo lang dapat pinaghandaan para wala kang pagsisiyan sa buhay. Tandaan mo lagi, mahirap pagdating ng araw, dadating ka sa point na ikaw naman humingi ng tulong tapos wala kang mahihingan dahil walang-wala ka. Yan ang realidad ng buhay ko. So that's it guys. Sa atin kung ganito lang yung kwento ko. Maraming salamat sa pagsama sa istorya ko na naman ay binahagi sa inyo. Maraming salamat sa ilang minuto ng panonood niyo ng videos ko. Inuulit ko, di ako ganun kagaling. Disclaimer lang po. Mali ako, tama kayo. So see you again on my next video. So kita-kita tayo, pasensya na, doon na lang tayo magsha-shoutout ulit. Hindi ko dala yung kopya ko. So maglalakad ako, may pupuntahan lang ako dito. Kumbaga, napadaan lang ako dito dahil na-miss ko kayo makapagkwentuhan at makapagbahagi ng ganito. So shoutout, see you again on my next video, Cubs.